Good evening mga commander. Shoutout nga pala sa mga bago nating followers, no. Si Marfred Yadaw, Tommy Luso, Dennis Lopez, Lester Brigoli, saka kay Al Jerome Cabral, no. Thank you sa mga new followers, no. Ngayon nga may bago na ulit tayong patch, no. Parang weekly na lang may patch, no. Dito in early days of new season, we noticed that some lineup were overperforming. So from weekly, no, laging nagbabago ng metang lineup, no. Nauna sa Bading lineup, tapos naging KOF, tapos naging Dauntless Stargazer. Ngayon nga, no, yung previous patch natin, dominated talaga sila ng 4 and 5 gold cost heroes. Tapos leaving the little room for 3 gold heroes to shine, no. So ngayon, babaguhin naman nila, no, yung mga 3 gold heroes na yung magsha-shine. So ibig sabihin, no, medyo mababago yung ating lineup. Then, magkakaroon din ng highlight sa Ultra Synergies. No, katulad ng mga Neo Beast, yung mga 10-10. Ito yung mga Ultra Synergies, no po. Dito, mas mabilis nang makukuha yung mga crystal. So, palo dito yung Vexania. Pero sa Mythic, hindi natin alam kung magiging palo yan, no? Kasi iba pa rin ang galawan ng mga mythical player. Then, furthermore, ito yung refresh rate, no? From 1 to 5 gold cost heroes. Level 5, no? Na ha-highlighted na dito yung 3 gold cost hero. Yung level 5, 6, 7. May bago na rin commander si Vexania. Si Vexania, ang kanyang skill ay 2 beses siyang makakakuha sa pit box. Then si Mia, from 8 gold to 10 gold. So makakakita na tayo dito ng mga Mia user. Yung mga Mia main, mas lalong may enhance yung Mia nila. Ang lineup kay Mia na the best para sa akin ay Heartband, Marksman. Kasi mabubuhay yung Mia dito, mga idol. Dito nga si Bale, no, gagamitin na rin to kasi early na maano yung skill ni Bale. Pero hindi ko pa rin siya recommended pagdating sa mythical play. Si Lancelot, no, level 5 niya na makukuha yung 2 gold niya. So Lancelot, hindi pa rin siya ganun kabap. Para pa rin, mas maganda pa rin si Cho kasi kung isipin mo, si Cho early round meron na siyang 2 gold, tapos yung ano niya, makakakuha ka ng item. Kung ibabab si Lance, siguro dapat pag level 9 na siya, no, mas makakapag-ipon na siya ng gold or less yung XP para mabab si Lance. O kaya naman gawin nilang 3 gold per round, parang dati kay Cho. Si Harley, ninerf ng konti, no, kasi sa 2 mo na siya magagamit yung skill niya. Si Alice, nabawasan lang yung hybrid attack kada ma-upgrade. So yung Alice, mga Alice user, palo pa rin yan, madali pa rin gamitin. Neo Beast, from 55 points, no, 60 points na yung makukuha nyo per round, up to 60 points. Kasi from previous patch, no, ang hirap gamitan ng Neo Beast. Pero sa tingin ko yung 60 mabibitin pa rin to. Dapat iko mga 70, no, para ma-enhance. Si Heartband, kababap lang nito. Pero ngayon season, stay lang siya, walang nagbago. Beyond the Clouds, ganun din. Soul Vessel, walang masyadong pinagbago, no. Scavenger, ito yung pinaka pag-uusapan natin, no. Maraming magbabago sa lineup sa Scavenger, no. Pero kung alam yung lock mode ng Scavenger, no, palo pa rin to, mga Scavenger pa rin ng mga mythical player. Medyo mahihirapan lang or mahirap na ng makapag-patlistar ng 5 gold cost hero. May mga limitation na. Pero kung alam mo yung diskarte, Scavenger lock, no, yun yung gagawin natin na next tutorial, mga idol. Dito nga si Natalia na enhance siya, si Harit,
Valentina, Beatrix na nerf, no? Tapos nadagdagan din yung number of magic crystal produce. Ayan. So, ang gusto nilang mangyari ngayon, ngayong patch, no? Yung mga 3 gold cost 0, saka 5 gold cost 0. So, babalik si Louis sa meta ang lineup. O kaya si Ling. Yun yung nakikita ko na magiging meta. Si Mia, si Ling, si Louis. Kasi sila yung may mga 3 gold cost 0, saka 4 gold cost 0. Yung 5 gold cost 0, pahirapan. Pero, dahil nga matik, no, balagbag, gusto natin 5 gold cost 0, meron pa rin tayong tutorial kung paano ba mas madaling magkaroon ng 3 star na 5 gold cost 0. Thank you ulit sa mga follower.